Good morning po. Ang report ko po ngayon ay tungkol sa effective performance appraisal. So, bakit nga ba natin kailangan ng effective performance appraisal? Kasi poor performance appraisal would result to pagka-disappoint ng mga empleyado tsaka pagka-critical nila about sa whole performance nila. So, pag nangyari yun, magde-decline o kaya bababa yung work performance sa mga empleyado. Pero meron ng mga technique para maiwasan to o kaya naman para maging effective yung performance appraisal. Ang unang technique ay participatory appraisal. This method provides mutual understanding between superior and employees. Yun nga, kaya nga participatory kasi nagpa-participate parehas yung superior at saka yung employees. So, pwede sa una, mag-meet sila, tapos mag-set sila ng performance standards, tapos kasunod, i-evaluate naman nila yung progress ng employee. Tapos, pangalawa naman technique ay performance appraisal should be a day-to-day interaction. So, yun nga, hindi pwede ngayon, tapos isang araw na ulit, kailangan, halos araw-araw, nababantay ng superior, o kaya nagre-rate yung superior sa mga empleyado niya. Kaya nga nag-interact. So, dapat hindi siya i-consider na, na parang special event, dapat, lang siya, part of the routine. Tapos, kasunod, avoid shifting standards. The manager or raters must meet first to discuss their level of standards. So, ayun nga. So, hindi pwedeng magkaiba yung dalawang manager ng level of standards. Kasi pwedeng si manager A, ganito yung pagre-rate niya, kaya mataas. Diba, si employee, nagtrabaho kay manager A, mataas yung performance ni employee. Sa malaki manager B, parehas lang naman yung performance niya, pero mababa kasi nga, kaya nangyayari yun kasi may shifting standard. Nagkakaiba sila ng standard level. Kasunod naman, avoid rater bias. These personal biases could be against sex, color, race, religion, age, and clothing. Yun. So, hindi pwedeng maging bias yung superior. Kasi, nadi-distort yung rating ng mga empleyado. So, halimbawa, si manager, yung isang empleyado niya, hindi naman masyadong maganda yung performance. Kaso, binigyan niya pa rin ng high ratings kasi may itsura siya. So, di ba nagiging bias? Nagiging unfair din sa ibang empleyado na mas maganda yung performance. Kahuli-hulihan, avoid halo effect. Halo effect may influence the rating when the manager rates his subordinates. So, halimbawa, ako si employee, tapos lagi ako nag-overtime, dahil doon, nabigyan ako ng mataas na rate. Pero, meron pa isang employee na, nag-leave lang siya, nag-leave kasi may lagnat siya, or may sakit siya. Pero, mababa na kagad yung rate niya, dahil lang sa pag-leave niya. Kahit na, yung mga nakaraang linggo, maganda yung performance niya, maganda yung attendance niya at saka record niya. So, parang yun nga, nagiging unfair dahil lang sa nag-overtime itong isa. Ito naman, dadako naman tayo sa recommendations para sa magandang performance appraisal. The following recommendations are provided to prevent problems in performance appraisal. Number 1, make performance appraisal a part of organization's culture. Yan. Number 2 naman, employees should